Hello! Happy Friday, everyone! Magpapasko na pala. It's 20th of December today. And kababalik ko lang ulit sa ating vlogging. At ngayon ay gabi na dito. Actually, gabi lang tingnan, pero oras natin dito is mga 4:30 pa lang ng hapon. Ang bata namin is andito sa living room, nanonood ng TV. So, pinick up ko si Sik kanina sa school. Last day nila ngayon. And then, mag-Christmas vacation na. After next Monday, wala na silang pasok. So, ang balik na nila, mag-resume yung school nila on, yan is that. Balik nila is 6 ng January. Pero si Sik, dadalhin namin siya sa daycare during those vacation days. Kasi wala namang mag-aalaga kay Sik. Kasi parehas kami ni Kit papasok. Meron lang isang araw doon na kailangan kong magstay home kasi walang daycare. That will be on 26th of December. At saka 2 of January. So, wala silang mga daycare dito. Kasi, di ba, katatapos lang ng holiday like 25, Christmas, at saka New Year. So, the next day, wala silang daycare dito. So, ang mangyayari, ako yung magsastay home. Kasi Kit, nagtatrabaho siya for almost 12 hours in a day. Ako, few hours lang naman ang work ko kasi nagpa-part-time lang naman ako. So, I'd rather to be home with Sik. So, ngayon, nagluluto ako ng aming dinner. Di ko nga alam kung anong lulutuin. Actually, itong pinipreto ko na chicken burger is para kay Sik to. Kumain na si Sik kanina ng request siya ng tinapay. Lagyan daw ng cheese. Pero guys, tingnan nyo. Tinanggal niya yung mga cheese dyan, yung cheddar cheese. So, ito. Hindi niya kinain yung tinapay. Diba? Tapos, binigyan ko siya ng sausage. Yun ang kinain niya. So, at least, habang nag-aantay siya ng dinner namin, at least nakakain na siya kahit paano. Nakakain siya ng snacks. Kasi nagugutom daw siya galing school. Kanina nang pinick up ko siya, nagugutom daw siya. Pero although nga pala guys, hindi ko pa pala nasasabi sa inyo, 'di ba? Recently sa mga vlog ko nasabi ko na so si kumakain siya sa school kasi nagbabayad kami ng lunch niya. Pero guys, tinigil na namin kasi ayaw ni si kumain ng mga potatoes nila kasi madalas dito sa Belgium puro potatoes ang kanilang staple food and then pasta. Pero pag pasta naman, kumakain naman si Sik, walang problema. Tsaka minsan nag-serve din sila ng rice. Nga lang, nilalagyan nila ng sauce. At saka yun ang nagiging problema ulit kay Sik. Ayaw niyang kumain ng rice. Kahit gusto niyang kumain ng rice, pero hindi niya kakainin kasi nilalagyan nila ng sauce. Ang arte ni Sik. Kasi dito sa bahay, pag kumakain si Sik ng rice, nasanay kasi siya na plain rice lang. And then, binibigyan ko siya ng apart na ulam, like sausage or burgers. So, ang nangyari, tinigil na namin. So, ngayon, binibigyan namin siya ng baon sa school. Pero puro yun mga sandwiches. At saka, nagpapalaman ako ng cheese, at saka pear syrup, or patawag ng chocolate, yun. And then, the rest, puro na mga prutas. So, 2 containers na maliliit ang pinapabaon ko sa kanya for the foods. Pakita ko sa inyo yung niluluto ko. Ayan, medyo sunog na nga yung kabila nito. Kakaan ko lang. Ayan, ito, walang laman. Nilinis ko. Tinanggalan ko ng corned beef kasi kahapon, nagluto ako ng corned beef. So, meron pa actually yung mga natira dyan, pero tinapon ko na sa basurahan kasi hindi ko man siya nilagay na sa fridge kasi pang 2 days na yun kahapon. Wala. Kasi pang 2 days, kaya leftover yun ng isang araw. So, hindi ko na siya binalik sa fridge kasi sabi ko, ininit ko na, tapos babalik ko ulit sa fridge. So, wag na. Kaya, pagkagaling ko ng work, chinek ko yung pan. Kailangan ko itapon pala yung laman nun.
Parang hindi ko na kailangan magluto ng food namin ni Kit for dinner. Kasi tingnan nyo, meron kaming macaroni pa dito na hindi pa nabubuksan. And then, potato puree na which is, ito yung one of the favorite ni Kit kainin for dinner. So, hindi ko na kailangan, guys, magluto ng food. Yashka! Yashka! Mama is making your... Yeah. Huh? I want more. Which more? This look, yes. Yeah. Okay, Mama will give you inchi, yeah? Inchi ka na. Yeah. Okay, say hi to the guys first. No. Sisik kumakain ng hindi lang isa, dalawa pala na candies. Pero okay lang din naman kasi kumain na siya ng snack niya. Sige, isa na lang ha. You have to choose. You have to choose. Just one. Inshell lang. Because we will gonna eat cola. Okay, swear to the guys what you got? Cola. You love cola? Yeah. Lekker, what? Mahilig ka pala sa cola. Mama. You bring the cushion? You bring the pillow? Wala! Wala! Nahulog. What is it, Kuya Si? Are you okay? Don't forget to drink your water, ha? Tsaka guys, magpapasko na pala. Update namin sa Pasko. Wala nga kaming Christmas tree sa bahay. Kasi, sabi ko, hindi ko na kailangan maglagay ng Christmas tree. Parang, hindi lang parang, pero kailangan kong i-skip yung pag-setup nun ng mga Christmas decors. Though meron naman kaming mga Christmas decors na dito na naka-set up, pero hindi ako naglagay ng Christmas tree kasi it takes a lot of time, and especially, hindi naman sa pag-set up, at saka after the Christmas, so ligpitin ulit, parang it really takes time. Malaki pa naman yung na Christmas tree namin. Meron kami dito. Pero hindi lang ako nag-set up kasi for some reason. Malapit na yung Christmas. 4 days na lang actually kasi 24th midnight magse-celebrate na tayo ng Christmas. Normally, lalabas kami, kakain kami sa labas for the dinner. Pero nag-check kami ni Kit. Tsaka sabi niya, most of the restaurants during that time puro daw mga sarado. So, ang gagawin namin, ikakansela namin yun. So, ang mangyayari, dito na lang kami mag-prepare ng food sa bahay. Kaming tatlo lang din naman, no. Meron pa isang mag-a-attend, magjo-join sa amin. Yung kapatid ni Kit, yung youngest nila. So, pupunta dito sa bahay. Baka magluto na lang ako ng siguro isang Filipino food na ulam. And then, for the rest, si Kit na ang bahala kung ano yung gusto niyang kainin during Christmas evening, Christmas Eve. So, ayan. Grabe yung ubo ko. Naiinis ako. Meron akong tinitake na syrup dito, pero feeling ko hindi siya nag-e-effect. Kailangan talaga ng maraming tubig. So, tomorrow, meron din kaming event sa church na gaganapin. Christmas party ng lahat ng women's. Ang start is 5 ng gabi, 5 o'clock hapon, pero gabi na yan dito, madilim na. Malapit lang din dito sa amin yung venue, siguro may 5 minutes na lakad lang. So, which is good. Karoon din kami ng exchanging of gifts. Magdadala rin ako ng food. So, parang potluck din. May mangyayaring potluck. So, may kanya-kanyang dala rin ng food. Pagkadating namin dun sa venue, pagkasamahin namin lahat sa isang table. Ayan ang aming ganap tomorrow. Sana lang maganda yung weather, hindi ulan tomorrow. You have to drink water first. Sisik na hinging ng kiwi. Na-excited na kami sa aming trip to the Philippines. Though wala sa pamilya ko ang may alam kung anong exactly ang dating namin sa Pinas kasi gusto namin silang surprisahin. Pero ayun, gusto namin silang surprisahin. Pero yung nanay at saka tatay ko hindi na talaga makatulog kasi
Parang iniisip nila, baka bukas darating sila or mas excited pa sila sa amin. Which is, I fully understand. Kasi, Zik, here's your kiwi. Ayan si Kira. Asubli. You have to use the fork. Asubli. Bata nanonood ng Peppa Pig. I fully understand naman na mas excited pa sila kaysa sa akin. Kasi for 2 years na hindi kami nagkita-kita. Nag-really makikita ulit natin sila doon sa probinsya. So, ayan lang ang ating update ngayong Friday and see you sa mga susunod na vlog namin. And also, sa aming pagpunta ng Pinas, we will be assuring na makakapag-vlog kami para makapag-share din kami ng aming experiences during our vacation. Salamat guys! Salamat sa panonood nyo ng vlog namin. I hope to see you guys soon. Be good! Bye-bye!